Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, November 28, 2024. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, shear line o yung salubungan ng malamig na hangin at mainit na hangin ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Dahil dito asaan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang yung northeast monsoon o hanging amihan ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto pa rin sa buong bahagi ng Mindanao. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung generally fair weather condition maliban na lamang sa mga panandaliang buhos ng ulan lalo na sa hapon o gabi na dulot ng mga localized thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Samantala, patuloy pa rin nating binabantayan ang mga posibleng sama ng panahon na posibleng mabuo sa may eastern at western part ng ating bansa. At magandang balita naman dahil base sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng pag-asa at forecast model na ating ginagamit, ay bumaba ang tsansa na may mabuong bagyo sa unang linggo ng Disyembre. Ngunit patuloy pa rin nating babantayan ang mga development ang mga ito. Paalala lamang po na mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Dahil nga sa epekto nitong ITCZ, asahan ngayong araw sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Bohol, Siquijor, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, nalalabing bahagi ng Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, northern portion ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Dahil pa rin yan sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Ayon sa pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa, ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Pinag-iingat pa rin yung mga papalaot, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.